dito po sa aming himpilan para kayo po'y updated sa mga nangyayari sa ginagawang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Second week, alright. Abangan nyo mamaya 2:00 ng hapon po yan. O, dito muna tayo mga kasama. Update din sa epekto ng bagyong Inday. Nasa linya po natin ngayon si OCD Deputy Administrator ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV. ASEC, good morning! Yes, Rod. Good morning. Magandang umaga. Opo. Alright. Ano na po ang pinakahuling balita sa epekto nitong nagdaang bagyong Inday? Kasi sa huling kaganapan, ang binabanggit rito, ASEC, 18 ang naiwang patay. So, ngayong umaga po, ang epekto nito ng Inday at yung Southwest Habagat ay tuloy-tuloy na nararanasan na, lalo na ngayong araw dito sa northern part ng Luzon, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. So far, meron tayong 213,000 families or close to 1,000 individuals from 619 barangays na apektado dito sa nitong weather system. So itong casualty natin, although binibigay for validation pa po yung natin, but tumaas po ito, 20 po as of kagabi. Oo, may nadagdag yung isa sa Iloilo, yung matanda po na nadala ng flash flood, and may isa sa Davao Occidental na dagdag. So that is in addition to the 10 doon sa Sarangani and Lanao na 6 dahil sa landslide, no? So tapos yung dalawang Bukidnon victims natin. So 20 po ang binabalidate natin ngayon, and meron pa po tayong missing na i-report, no? 16 po, 8 sa Davao Occidental, and then sa Glan meron 2, and then yung sa Lanao na 6, no? Opo. Ano po yung dahilan ng pagkawala nitong ilan ho uli ang missing, ASEC? 16 ito silang na-report sa amin. Karamihan po dito, of course, landslide and drowning po ito. Lalo na itong sa Lanao del Sur, no? Yung sa Calanogas, yun po ang report sa atin. Pati itong sa Jose Abad Santos na may na-report na 8, no? Landslide ito. Alright. So, umakyat na sa 20 ang patay, at yan ay kinukumpirma pa kung ito ba ay related sa bagyo. Yes. Yung But kanilang more or less, pagkamatay. na ito, kasi lalo na yung sa Sarangani na talagang confirmed sa landslide ito. Okay. Yung mga evacuees, ilan po? Meron tayong 5,000 families na nasa evacuation centers ngayon. 147 evacuation centers ang rate natin. Close to 19,000 individuals yan. That is in addition to the 8,600 families or 4,000 individuals na nasa mga outside, no? Yung sa kamag-anak ng stay or sa mga pribadong shelter na lugar. But tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng ayuda sa kanila. In fact, as of kagabi, nasa 30.4 million worth of food and non-food items na po ang naibigay ng DSWD and other government agencies. Kasama na yung mga LGUs na pinamimigay nilang mga relief assistance. Opo. ASEC, ano po yung pinaka-nasalantang lugar dahil dito kay Bagyong Inday at maraming evacuees? So far, based sa datos na nakuha natin, dahil ongoing pa po dito sa Luzon, ang effect, Mindanao po ang pinakamarami, and then some parts of Visayas tulad ng Aklan at Tiki area. Because of the casualty dito sa Mindanao, but yung damage po, tinitingnan pa natin kasi kalat-kalat pa po itong ating mga datos. And magagawa natin talaga yung tamang assessment after lumampas itong pag-uulan, no? But so far, meron tayong 624 houses na reported damage. That covers Maropa, Region 6, NIR 10, 12, and BARM, no? 327 dyan ay totally ang report sa atin, totally damaged, and the rest, 297, partially damaged. Meron din sa road sections na impassable, mga bridges, at tuloy-tuloy naman yan. Dahil ito sa landslide, no? At flooding, flash floods na nangyari. Kaya yung ibang road sections natin, lalo sa Mindanao,
ay naging impossible. But again, kiniklear po yan as we speak. Opo, opo. Kumusta naman yung mga areas na sabi nyo nga lubhang naapektuhan, lalo na yung karamihan dyan sa Mindanao? May mga kuryente ho ba sila ngayon? Yung ayuda, sabi nyo nga, na-i-deliver na at na-i-distribute na no, dito sa mga apektadong residente. But, kumusta po yung kuryente sa area? In terms of kuryente and communication, wala pong problema. Walang problema. Yung kuryente, Opo. yung gusto lang po na pinapatayan ng mga electric cooperative habang nandun yung ulan, na-restore naman or binalik ka agad. So far, wala tayong massive or talagang sinasabing nagkaroon ng brownout or blackout dahil apektado dito sa pag-uulan. Opo. Pero yung baha, hanggang sa mga oras na ito, mataas pa rin po ba yung tubig sa mga area na yan o nabsubside na po? Report sa atin, rescinding na po yung mga waters, no? Lalo na yung sa Mindanao and Iloilo, Romblon areas sa Mindoro. Kasi all in all, meron tayong 63 reported areas na naging flooded. Sa Calabarzon, NIR 9 and BARM, tama na dyan yung Region 10 no, sa Bukidnon. But again, yung ibang datos nito, lalo na sa Luzon, ay we expect ngayon po papasok. Kasi kahapon, tuloy-tuloy pa po ang pag-uulan. Hanggang ngayon, we are expecting light to moderate or at times heavy sa mga areas dito sa Northern Luzon. Okay. Ano pa ho yung mga susunod na hagbang na gagawin po ng ating pamahalaan lalo tigit dito sa mga pinaka-apektadong lugar? Tuloy-tuloy ang aming pagbibigay mga resources, no? Mga relief items kasama ang DSWD diyan. At meron pa po tayong we assure the public at ang ating mga leaders, local leaders, na meron pa pong 4.7 million family food packs na available ang ating DSWD. At kasama dyan or yung ating 364,000 ready-to-eat food no? Boxes. And ito nga, pag lumampas ito, we'll be doing the assessment para makita kung ano pong kailangang i-rehabilitate or ayusin kaagad, lalo sa mga critical infrastructure ng mga local government units, mga road networks na ayusin kaagad. Meron naman tayong sistema dyan, meron tayong pondo na pwedeng i-assist sila para ma-restore kaagad ito. So, tuloy-tuloy po ang trabaho ng ating DPWH, yung ating DA, titingnan din natin ang kalagayan or kailangan na suporta ng ating mga farmers, no? Para ma-ease yung effect nitong weather disturbance sa kanila. So tuloy-tuloy po. Hindi po matatapos ang aming trabaho dahil nawala ng ulan. Dito po, umpisa yung ating early recovery and rehabilitation effort. Kasama use. May mga lugar ho ba na nasa state of calamity ngayon? So far, wala pa tayong natanggap. No? But again, halos 400 cities or LGUs sa mga munisipyo ay nag-suspend ng klase, nag-suspend ng trabaho nung weekend hanggang nung Thursday, Friday. So titingnan natin kasi yung state of calamity naman na idideklara din nila ay makakatulong naman yan lalo na sa pag-freeze ng mga prices, no, mga basic commodities para hindi naman ganon ka-affected yung ating mga kababayan. All right. How about yung biyahe? Dito sa mga apektadong lugar. Apektado ba din? Opo. As of kagabi po, umabot po ng 47 seaports ang nagkansela ng mga biyahe no? Sa Regions 2, 3, Calabarzon, Mimaropa. At kaya as of kagabi, meron pa tayong 437 passengers na stranded. So titingnan natin ngayon kasi we're expecting lalo na Visayas, Mindanao, mag-improve na yung weather. Baka i-lift na itong mga suspension na ito. At titingnan natin itong Luzon, lalo na sa Batangas, Bataan area, kung mag-i-improve na para matuloy na itong mga biyahe nila. Alright. Dito sa Metro Manila, may mga suspensions of classes pa rin ba? So far, wala tayong natanggap na balita. But nung weekend, nag-suspend po. But today, ang Metro Manila, hindi naman ganun pa-apektado
base sa forecast ng Pag-asa. So we expect na maging normal na po ang pasok ngayong araw dito sa Metro Ngayon, Manila. magre-resume na. So patuloy lang no ang pagmo-monitor no para sa iba pang mga detalye at impormasyon lalo tigit. Ang binabaano ngayon pinaghahandaan si Habagat na eh. Opo, ang Habagat, although hindi talaga siya dumikit dito sa Metro Manila, ito lang mga light rains and light to moderate rains paminsan ng weekend, no? Swerte tayo. Itong Bataan na Zambales and La Union, Pangasinan, tingnan natin today, kasi meron pa ring localized flooding and landslide na posible na mangyayari dahil dito sa forecast ng Pag-asa dito sa mga areas na ito. Ayun. Okay. Sa sitwasyon naman ni Canlaon, kumusta po yung monitoring natin, ASEC? May mga apektado ba ding mga residente kaugnay rito sa nangyaring putok nung nakaraang linggo? Wala naman, kasi unang-una, wala na pong tao doon sa permanent danger zone. So, Opo. nasa mga centers sila. Oo. Alawa, yung ashfall lang naman binabantayan natin dyan. So yung nangyari last week na pagputok na minor, no, ay wala naman masyadong epekto yon except yung ashfall na halos may report nga na umabot sa Cebu, no, pero naglinis na agad. Wala naman na major effect, but tuloy-tuloy po. Ang binabantayan natin sa Canlaon is of course yung paggumalaw yung lahar, no. Lalo na pag may matinding pag-uulan talaga, doon sa Iliana area, meron pong isang barangay doon, munisipyo, na binabantayan natin na palagi pong dinadaanan ng lahat. Oo, pero may mga magsasaka nagrereklamo dahil naapektuhan yung kanilang mga produkto. May mga ayuda bang matatanggap ang mga to, ASEC? Oo, meron po tayong Canlaon Rehabilitation and Recovery Plan na pinapatupad yan. Kasama po ang agriculture sector na binabagyan ng ayuda. So titingnan po natin. We'll check again with our DA kung saan na po, kung gaano na po kalawak yung kanilang programa na na-implement doon sa Canlaon. Ayun. Alright. Huling mensahe na lang sa ating mga kababayan ngayong umaga, ASEC. Lalo tigit, may mga kalamidad hong dumadaan sa ating bansa. Go ahead po. Ang mensahe lang po namin ay palagi po tayong mag-monitor at mag-cooperate po sa ating mga local government units, sa ating mga local leaders, lalo na sa mga high-risk areas, no, mga barangays natin na talagang tinatamaan ng flash floods or prone to landslides. So mag-cooperate po tayo, mag-participate tayo sa ating mga community drills, and of course, rest assured na yung ating national government ay nandyan, yung DSWD, DOH at yung OCD at iba pang mga uniform services na handang tumulong, no, kapag may sakuna. So yan na rin ang pinaka-utos ng ating Pangulo na talagang dapat ma-anticipate namin itong mga pangangailangan ng mga kababayan natin. So tuloy-tuloy lang po ang trabaho namin and yun lang po ang kailangan natin, kooperasyon at yung pag-participate ng ating mga communities and of course yung proactive leadership ng ating mga local government units. Ayun. Maraming salamat, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford sa inyong oras, sir. Yes, Rod, maraming salamat din at magandang umaga. OCD Deputy Administrator, mga kasama na si ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro.